sa pre-colonial era hanggang sa present era. Okay, since Philippine history tayo, babalik at babalik pa rin tayo. Okay, sa pinaka-umpisa. Ayan, hello. Good afternoon. Okay, sa ating lahat watching from Kuwait. Ayan, good afternoon din po sa inyo dyan. Good evening sa amin dito sa Pilipinas. Ayan. Okay, Ma'am Igel Nalin Genon. Ayan, mag-ingat po kayo dyan sa Kuwait. Sige, sige, sige. Okay, umpisan na po natin number 1. Okay, which sure suggests that the early inhabitants of a region originated from a single continuous population rather than multiple waves of migration. Is it wave migration theory? Is it core population theory? Is it creation theory? Or volcanic origin theory? Ayan, pa-shout out po, Sir Julie Aliviang. Hello, hello po sa iyo. Ayan, sige, sige, sige. Okay, we'll give you 15 seconds to answer this one. Ay, ayan. So nakita na po natin, ayan na ang sagot po nila, ayan ay letter A. Nasa letter A po ang sagot ng kanila ng tanan. Okay, nasa letter A po ang sagot ng tanan ng lahat. Ayan, sige, sige, sige. Basahin po natin ulit ang tanong. Which theory suggests that the early inhabitants of a region originated from a single continuous population rather than multiple waves of migration? Ayan. So, okay, rationalize natin to. Malamang sa malamang hindi natin gagawing sagot si letter D, which is the volcanic origin theory. Kasi ito ang theory na kung saan naniniwala, ayan, itong mga experts, ayan, okay, itong mga experts ay naniniwala na nagkaroon daw ng Pilipinas dahil sa pagsabog ng mga bulkan, dahil sa pagsabog ng mga bulkan at pagbungguan ng mga plate tectonics. Kaya meron tayong tinatawag na Pilipinas. Hindi yan ang magiging sagot. Syempre, ayan, hindi naman po tinatanong dito is creation theory na kung saan sa isang kisap mata lang, ayan, sa isang ganyan lang, ayan, ang puong may kapal ay lumabas na ang mga tao. Ay, mayek, hindi po yan ang magiging sagot natin. Okay, so kapag ang sagot mo is between letter A at letter B, ayan, habol-habol lang sa mga hindi pa naka-comment. Okay, kapag ang sagot mo ay between letter A at letter B, it means ikaw ay 50% correct na po. So, which theory suggests that early inhabitants of a region originate from a single continuous population, okay, rather than multiple waves of migration? Ayan, sige, sige, sige. Ang sagot po dito is letter B. Letter B po ang magiging sagot natin dito. Kaya, number 1 pa lang po, pukpok kayo sa akin lahat. Ano bang sinasabi dito sa question? Anong sinasabi sa question? Okay? Ano daw pong theory ang nagmumula? Okay, ang nagmumula daw ang tao sa continuous population. Nanganganak tayo, okay, sa single continuous population na nakikita talaga dito sa Pilipinas. Rather than, hindi ito, okay, nagmumula sa multiple waves of migration. Hindi ito nagmumula, ayan, sa pabangka-bangka na migration. Kaya number 1 pa lang po, likwak ang buong sambayanan. Okay, basahin po, ayan, core population theory ang ating hinahanap. Kasi kapag letter A po, ibig sabihin yan, okay, kapag wave migration theory kasi, okay, rather than man, it means hindi ito, okay, hindi ito dahil sa multiple waves of migration na gamit ang pabangka-bangka. Kapag multiple waves migration na gamit ang pabangka-bangka, ang sagot dyan, wave migration theory. Pero, ayan, sa wave migration theory, always yung tandaan na lumalabas sa board exam, ayan, always yung tandaan na lumalabas sa board exam, ang proponent niyan ay sino? Otley Beyer. Kapag core population theory, Felipe Landa Hocano. Itong si Felipe Landa Hocano, ano ito siya? Ayan, siya ang nagsasabi na meron na talagang naninirahan sa Pilipinas bago pa, ayan, nagkaroon ng waves of migration. As ang example niyan ay ang
okay, ang mga nahukay nilang mga buto, ayan, mga bungo sa loob ng Tabon Cave sa Palawan. Ayan, sige, sige, sige. I hope, ayan, okay, I hope po, ayan, ay mahanap ninyo ang inyong sarili, mahanap ninyo ang inyong kaluluwa. Ayan, kasi I believe easy lang ang question na to at karamihan po, ayan, ay bulaw. Ang karamihan ay medyo nahihilo ang kanilang mga brain cells. Ayan, sige, sige. At naligwak po ang tanan. Magpasalamat. Wala dito si Pamukpok. Kaya kamay muna ang gagawin ko sa inyo. Okay, number two. Number two tayo. Pasok tayo sa number 2. Ayan, sige, sige, sige. What name did Ferdinand Magellan give to the Philippines when he arrived in 1521? Sige, sige, sige. Is it Mai? Is it Pearl of the Orient Sea? Is it Archipelago of St. Lazarus? Ayan, or Las Islas Filipinas. Okay, sa mga nagkamali kanina, bounce back ngayon sa number 2. Magba-bounce back tayo sa number 2. I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. Kung makikita natin ang sagot ng taong bayan, ayan, may sumagot ng letter B. Ayan, at ang iba naman ay sumasagot ng pure letter C. Pero ano nga ba ang magiging sagot natin? Ayan. Sige, sige, sige. Anong magiging sagot natin? Is it Mai, Pearl of the Orient Seas, Archipelago of St. Lazarus, or Las Islas Filipinas? Ayan, sige, sige, sige. Nakikita ko po na ang sagot nila is letter C. Ayan, bumabounce back sila, bumabounce back sila. At tama po. Very good po tayong lahat. Very good po tayo lahat kasi letter C ang magiging sagot natin. Itong si Magellan, pinangalan niya po ang Pilipinas as Archipelago of St. Lazarus. Okay? Pero ayan, diyan lang ba tayo natatapos? Hindi po. Okay, kailangan malaman din natin ano yung Mai, Pearl of the Orient Seas at Las Islas Filipinas. Ang Las Islas Filipinas po, ayan, yan po ang ipinangalan okay, ni Ruy Lopez de Villalobos. Okay, yan po ang pinangalan ni Villalobos, ayan, sa bansang Pilipinas. Okay, sa bansang Pilipinas or sa Philippines. Las Islas Filipinas. Ang Archipelago of St. Lazarus, yan po ang magiging sagot natin. Ayan, may sumasagot ng letter D, may sumasagot ng letter D. Hindi po Las Islas Filipinas ang binigay okay, ni Magellan po. Letter C po ang ating isasagot, Archipelago of St. Lazarus. May nakita rin akong sumagot ng letter B. Letter B, Pearl of the Orient Seas. Hindi rin po Pearl of the Orient Seas kasi ang Pearl of the Orient Seas po, yan ang tawag ni Jose Rizal sa bansang Pilipinas. At last one, kapag Mai po, ito po, ang tawag ng mga early Chinese traders, ayan, sa Pilipinas. Okay, for short, ang lahat ng nakikita niyo sa choices, pangalan niya ng Pilipinas na ibinigay ng iba't ibang tao, na binigay ng iba't ibang culture. Ang Mai, tawag ng mga Chinese sa Pilipinas, mga early Chinese traders. Ang Pearl of the Orient Sea, ang tawag ni Jose Rizal sa bansang Pilipinas. Archipelago of St. Lazarus, yan ang tawag naman ni Magellan sa Pilipinas. Las Islas Filipinas, yan ang pinangalan naman ni Villalobos sa Pilipinas. Ayan. Marami pa rin nagkakamali sa number 2 kaya deserve ninyo ang pamukpok na to. Ayan, sige. I hope next time hindi na po kayo magkakamali sa mga tanungang ganito kasi I believe ito po yung mga pinaka-easy na concept na dapat nating okay malaman. At medyo na-shock ako, number 1 at number 2 pa lang ay puno na ng bukol ang ating kababayan. Ano ba, medyo nahihirapan ba ang buhay-buhay kasi katatapos lang ng ating okay, madugong labanan sa final coaching kanina. Ayan, sige. Okay, proceed na po tayo sa number 3. Who is credited with introducing Islam to the Philippines in the 14th century? Is it Makdum? Is it Kabungsuan? Is it Abu Bakar or Lakandula? I will give you 15 seconds to answer this.
Ayan, sige, sige, sige. Nakikita ko po ang sagot ng lahat. Ayan, ay natuto sa kanilang pagkakamali. Straight, straight ang sagot nilang lahat. Ay, very good. Perfect, perfect. Ay, ang galing-galing. Ang galing-galing. Ayan, very good po. Ang sagot po natin dito is si Macdum po. Ulitin ko, ang sagot natin dito ay sino? Si Macdum po. Ayan, siya po ang nagdala. Okay, siya po ang nagdala, ayan, ng relihiyong Islam dito sa Pilipinas. Okay, Macdum po. Pero sino ba yung si Kabunsuan, si Abu Bakar at sila Kandola? Okay, kapag sinabi nating Abu Bakar, okay, am I audible? Okay, kapag excuse me. Hindi raw ako naririnig. Sure ako, hindi ako naririnig. Okay. Ay, naririnig daw tayo. Ayan, eme talaga to siya. Eme talaga, eme. Ayan. Okay, tandaan nyo po, ayan. Okay, si Macdum po, ayan, si Macdum po ang nag-introduce ng relihiyong sa Islam sa Pilipinas. Okay? Ang letter D po, sila Kandola naman po, yan po ang nagiging chieftain. Siya po ang naging datu, okay, ng Tondo, Manila. Ulitin ko, Lakandula. Ayan, siya po ang datu ng Tondo, Manila. Okay, malamang sa malamang, pre-colonial era pa yan. Next. Ayan, Abu Bakar, siya naman po ang nagpatayo ng Sulu Sultanate. Okay, first sultanate in the Philippines, which is the Sulu Sultanate, yan po ay pinatayo ni Abu Bakar. At si Kabungsuan naman, ayan, si Kabungsuan, ayan, ay makikita natin, ayan, sa Maguindanao. Okay, sa Maguindanao po makikita yang si Kabungsuan. Okay, I hope malinaw na po sa atin yang si Kabungsuan ay ang first sultan of Maguindanao. Para mas lalo nating maintindihan, last rationale, Macdum ang dumating upang mag-introduce ng relihiyong Islam sa Pilipinas. Kabungsuan naman ang first sultan ng Maguindanao. Abu Bakar naman po, ayan, ang nagpatayo ng first sultanate sa Pilipinas or first Sulu Sultanate. At sila Kandola ay makikita natin sa Tondo bilang datu ng Tondo, Manila. Ayan, malinaw po ba? Malinaw po ba? Ayan, very good, very good, very good. At tayo mag-proceed na po sa next item. Ayan, number 4. Okay, number 4, basahin natin. What was a method of determining guilt or innocence in ancient Philippine justice system where the accused underwent painful or dangerous tests? Ayan. Is it kalantiaw? Is it maginoo? Is it malohokan or trial by ordeal? Sige. So, I will give you 10 seconds to answer this. Ayan. Good news, everyone. Nahanap ko na po siya. Ayan. Ayan. Okay, ulitin natin. Anong hinahanap sa tanong? Method of determining guilt or innocence. Okay? Ra-rationalize muna natin yung 4 para mas lalo nating maintindihan, para makahabol naman po yung mga late nang nag-review. Okay, kapag sinasabi nating Code of Kalantiaw, yan po yung legendary code po. Okay, legendary code na meron dito sa Pilipinas. Yan daw po yung sinaunang batas, ayan, na naisulat dito sa Pilipinas. Pero hindi yan proven. Hindi yan proven at wala pang, okay, eksaktong nagbibigay ng ebidensya na ito ay nag-exist. Pero at least, tawag dyan is legendary code po ng Pilipinas. Okay? Batas yan siya. Okay, na nakasulat daw sinauna or nakaunang batas. Ayan, first na nagawang batas sa Pilipinas. Next po, ayan, Maginoo. Ano ba yung Maginoo? Ayan, papasok po yan sa mga, ayan, mga nasa position dati. Kapag Maginoo po, sila po ang advisor ng datu. Okay, advisor ni Raha at advisor ni Datu. Pero syempre, yung mga Maginoo yan ay under pa rin po sa dugo ng mga Maharlika. Ulitin ko, si Maginoo, advisor po yan siya ni Datu or ni Raha. So next po, meron tayong Umalohokan at Trial by Ordeal. Itong Umalohokan, easy lang naman yan. Sila po ang town crier. Kumbaga sa loob ng room natin, isang room is kumbaga sa isang room, example, ang isang room is isang barangay, ang Umalohokan po siya si PIO.
Okay, siya ang nag-a-announce ng lahat-lahat. Okay? Nag-a-announce ng lahat-lahat. Ayan, next po, trial by ordeal, yan ang magiging sagot natin. Kasi naniniwala sila, okay, dati, na kapag ikaw ay inosente, ayan, tutulungan ka ng Diyos, nasa panig mo ang Diyos. Ang isa sa mga batas, ayan, ang isa sa mga ginagawa ng mga nagkasala para mapatunayan na hindi sila, okay, na hindi sila guilty, okay, sa kasalanang iyan, sa kanila, kasalanang pinagbibintang sa kanila, sila po ay papasok ng trial by ordeal. Ang example nito is ipapalakad po sila sa apoy. Okay? Kapag hindi sila nasasaktan while walking sa apoy po, it means po sila po ay inosente. Sila po ay inosente. So, ganyan po ang batas-batas dati. Paano na lang kapag ako yung pinalakad sa apoy, tapos weak pa naman ako, petit pa naman ako, di, hindi ako inosente. Masama akong tao agad. Kawawa naman ako, be. Okay, ganun po. Ayan, ang trial by ordeal system natin during the pre-colonial times. Ayan, papasok tayo sa number 5. Number 5, who was a male shaman in pre-colonial Philippine society who practiced the lifestyle and spiritual roles. Is it, okay, ulitin natin, who was a female shaman in pre-colonial Philippine society who practiced the lifestyle and spiritual roles of a woman? A, bayugin. B, babaylan. Letter C, katalunan. Or letter D, bantut. Ayan, sige. Okay, alin po sa choices ang iyong magiging sagot? Okay, ang hinahanap natin dito, kung sino po ang male shaman, ayan, na nag-practice po ng spiritual role ng isang babae. Is it bayugin? Is it babaylan? Is it katalunan? Or letter D, bantut. Ayan, I will be back po after 10 seconds. Ayan. So, okay, magbabalik tayo with our magic pamukpok kasi nga nakikita natin na may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C, at last one, ayan, may tumatawa dahil ang sagot nila is letter D. Ayan, letter D. Ayan. Okay, dahil dyan, ayan, fruit salad tayo sa number 5. Buisit na. Sinong sumagot ng bantot? Ayan. Okay, sige. Okay, mukhang marami ang mabubukulan sa number 5. Pero, okay, bigyan muna natin to. Okay, nabigyan muna natin to ng rationale. Okay, who was a male shaman in pre-colonial Philippine society who practiced the lifestyle and spiritual roles of a human. Okay, ulitin ko, lalaki po siya. Okay. So, ayan, ang una nating aalisin is yung katalunan. Okay, kapag sinabi nating katalunan, ito po ay yung mga babae, okay? Ito po yung mga babae na kung saan, ayan, okay, sila po ay healer. Okay? Sila po ay yung mga shaman na makikita po sa Luzon. Ang next po, okay, ang next na aalisin natin is letter B. Ayan, kaya kung ang sagot mo is letter B, ayan, pukpok, mang malakas. Ayan, kahil maraming sumagot ng letter B, ayan, deserve nyo ng paramihang pukpok. Ayan, dahil hindi po magiging sagot si letter B. Okay? Hindi rin po magiging sagot si letter C. Katalunan po, yan po ang tawag sa mga babaeng healer, sa mga babaeng shaman na makikita sa Luzon. Kapag babaylan naman po, yan po ang tawag sa mga babaeng healer, babaeng shaman, ayan, or mga worshipper na malapit kay Diyos, ayan, sa kanilang Diyos na makikita sa Visayas. Ulitin natin, katalunan sa Luzon, babaylan sa Visayas. So ngayon meron tayong bayugin, ayan, at bantut. Okay? Okay, anong sagot ninyo? Is it bayugin or bantut? Okay, malamang, ayan, sa mga sumasagot ng bantut, hindi po bantut ang magiging sagot natin. Kasi, okay, ang bantut po is okay, local term na po yan during, okay, our modern time. Ang ibig sabihin yan, bakla. Okay, ang bantut is bakla. Pero yan naman po ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin is yung mga lalaking nagdadamit pambabae. Okay, ang mga lalaking nagdadamit pambabae at nagfi-feeling shaman at ginagawa niya ang mga
okay, ginagawa din ng mga kababaihan. Kaya ang sagot natin is bayugin. Ulitin natin, ang bantut at bayugin, same lang po yan. Pero ang bantut po, ayan, yan po ang tawag sa mga she-males or yung mga gay, ayan, in the modern era. At ang bayugin naman po, yan naman po ang tawag sa kanila, okay, during our pre-colonial times. Kasi po, kapag ikaw ay lalaki, pero dadamit ka pang babae, ayan, at sumasama ka nakikipray, ang tawag sa'yo, bayugin. Okay, bayugin mo ako. Ayan, sige, sige. Okay, sa mga nagkamali ngayon, konti lang po ang mga nakatama. Ayan, nabayugin ang sagot. Pues ang letter B, letter C at letter D. Ayan, lumapit kayo sa screen. Lumapit kayo sa screen at kayo ay pupukpukin at hindi na kayo, ayan, mai-stress pa. Ayan, sige, sige, sige. Ayan, hashtag kabantutan. Ayan, sige, sige. Okay, proceed po tayo sa number 6. What is considered one of the earliest form of currency used in the pre-colonial Philippines resembling small gold ingots? Ayan, sige, sige, sige. Letter A, subsistence economy. Letter B, barter. Letter C, okay, piloncitos. Or letter D, ayan, tributo. Ayan, I will give you 10 seconds to answer this. Ano ba yan? Number 6 pa lang tayo. Ano ba yan? Number 6 pa lang tayo. Pero every item may napupukpok, may naliligwak. Ayan. Ayan. Akala ko, ayan, marami. Okay, marami ang makakaroon ng 35 out of 35 ngayong gabi. Pero medyo na-stress siguro ang taong bayan kasi puro mali-mali ang kanilang pinagsasagot. Pero try natin kung makakabawi sila sa number 6. What is considered one of the earliest form of currency used in pre-colonial Philippines resembling small gold ingot? Is it subsistence economy? Is it barter? Is it piloncitos? Or tributo? Okay, i-rationalize yan para hindi tayo mahihilo. Ang una nating aalisin po is yung tributo. Okay? Una nating aalisin is yung tributo kasi tax yan eh. Hindi naman yan, okay? Hindi naman yan currency natin dati. Okay? Tax yan. At hindi yan nangyayari during the pre-colonial era. So, next, meron tayong letter A, letter B, at letter C. Ang next nating aalisin is subsistence economy. Ang next nating aalisin is subsistence economy. Kasi when we say subsistence economy, it is, okay, this refers to the economy na kung saan, okay? Okay, naririnig ako? Okay, naririnig daw tayo. So when we say subsistence economy, ayan, ito ay tumutukoy sa early economic system, okay, sa pre-colonial Philippines na kung saan ang mga tao ay nagpro-produce lang, okay, gumagawa lang, kumukuha lang ng mga goods na kanilang kailangan, okay, rather than, ayan, kanilang ikikip or ipagbebenta. For short, hindi pa uso ang benta-benta dati. Kumukuha lang sila ng mga bagay para kainin nila, hindi ibenta or ano sa lahat. For short, kumukuha lang ng mga produkto, kumukuha ng mga halaman, ng mga hayop para lang makakain, para ma-survive. Ang sagot diyan, subsistence economy. Kaya hindi siya magiging sagot sa number 6. So, pasok tayo dito sa letter B at letter C. Barter at piloncitos. Okay, may nakita kong sumasagot ng barter, may nakita kong sumasagot ng piloncitos. Babalik tayo sa tanong. Earlier form of currency. Okay, sinaunang gold ingot po, sinaunang pera. Okay, ang sagot dyan is piloncitos. Ang sagot dyan is piloncitos, hindi po barter. Kasi kapag sinabi nating barter, exchange of goods, hindi na nangangailangan ng ginto. Hindi na nangangailangan ng ginto. Dyan sa number 6 kasi, tinan mo, okay, kailangan nila ng ginto. Ito nang ginagamit nila para makabili ng mga gamit-gamit. Okay, makabili ng mga bagay-bagay, ng mga produkto. Ang tawag po sa first monetary system in the Philippines is piloncitos, hindi po barter. Kasi kapag barter po, yan po ay pag-exchange ng goods. Example, meron akong palay. Gusto kong kumain ng isda. Okay, mag-exchange lang po kaming dalawa. Ayan, sige, sige, sige.
Marami na naman ang nauto. Marami na naman ang nauto. Pero sige, bounce back tayo sa number 7. Ayan. Okay, okay, okay. Number 7 tayo. What was the name given by the Spaniards to the first Spanish established? Is it Las Islas de San Lazarus? Is it Ciudad del Santísimo Nombre de Jesus? Or is it Una Isla de Compacto? Ayan, I will give you 10 seconds to answer this. Okay, sige, time is up. Okay, nung pumunta na daw dito, okay, nung nakarating na daw dito, ayan, si Miguel Lopez de Legazpi, ayan, siya po ang first na, na mananakop na successful ang pagsakop sa Pilipinas. Kaya siyang tinawag natin na first Governor General in the Philippines. So, nung andito siya, okay, nagpatayo siya ng agad-agad ng isang city at pinangalanan niya ito na sa mga following na yan. Is it Intramuros de Maynilad? Is it Las Islas de San Lazarus? Is it Ciudad del Santísimo Nombre de Jesus? Or is it Una Isla de Compacto? Ang sagot po dyan is nasa letter C. Ayan, Ciudad del Santísimo Nombre de Jesus. Yan po ay ang Cebu. Yan po ang city na Cebu. Okay, yan po ang Cebu. Yan po yung oldest city na meron tayo sa Pilipinas. Ciudad del Santísimo Nombre de Jesus. Ayan, palakpakan, walang mapupukpok for tonight's video sa number 7. Ayan, sige. Ayan, medyo napagod na siguro sila napukpukin from number 1 to number 6 kaya nag-bounce back sila sa number 7. Ayan, very good. Letter C po, ang Ciudad del Santísimo Nombre de Jesus po ang ating number 1, ang ating first, ang ating oldest city sa Pilipinas at yan na po ang Cebu ngayon. Okay, very good. Proceed tayo sa number 8. Ayan, easy na naman ulit. Which social class in Spanish colonial Philippines consisted of Spaniards born on Iberian Peninsula holding the highest status in the society? Ayan, is it the Peninsulares? Is it the Insulares? Is it the Creoles or the Mestizo or the Ilustrado? Ayan, I will give you, ayan, 15 seconds to answer this one. Okay, while answering po, ayan, help me share this live. Ayan, help me share this live para mas dumami ang ating reach, para mas tumaas ang ating reach ngayong gabi. At ayan, makikita po ng ating mga future LPTs at mapasama po sa ating live. Ayan, sige. Okay, focus ulit tayo sa tinatanong. Okay, ang tinatanong dito, ano daw po, ayan, ang tumutukoy, okay, sa social class during, okay, the Spanish colonial times na. Okay, ikaw ang Espanyol ay ipinanganak, okay, hindi sa Pilipinas kundi sa Iberian Peninsula or sa Espanya. At ito ang pinakamataas, ayan, na status sa lipunan. Malamang sa malamang, ayan, ang isasagot natin is very good, Peninsulares. Okay? Para mas lalo nating ma-refresh ang ating utak, ayan, tandaan natin kapag ikaw ay isang Espanyol, ayan, at pinanganak ka sa Espanya, ang tawag sa iyo, ikaw ay Peninsulares. Pero kapag ikaw ay pure na Espanyol, ang nanay mo Espanyol, ang tatay mo Espanyol, pero pinanganak ka dito sa loob ng Pilipinas, ikaw ay isang Insulares. Mas mataas po ang Peninsulares kaysa sa Insulares. After that, kapag ikaw ay may half blood, half mestizo, half Filipino, half mestizo, half Chinese, ikaw po ay tinatawag na Creoles or Creole. Okay? Pero ayan, paminsan hindi po lumalabas si Creole. Okay? Kaya hahanapin po natin ang term na mestizo. Okay, sino ba yung ilustrado? Before natin i-explain po ang ilustrado, kailangan nyo pong matandaan ang term, ay ang term na prinsipalya. Itong prinsipalya, sila po ay mga pure, okay, ang mga pure na Pilipino, pero sila po ay mayayaman. Ulitin ko, ang prinsipalya, pure na Pilipino pero sila ay mayayaman. At next po, ayan, ang kanilang anak po, ayan, dahil mayaman sila, afford po nilang papag-aralin sa ibang bansa, afford po nilang mag-aral sa Europa. So ang tawag po sa anak ng mga ilustrado ay ang tawag po sa anak ng mga prinsipalya, sila po ang ilustrado. When we say ilustrado, itong tumutukoy sa pure na Pilipino, ayan, na nakapag-aral sa ibang bansa.
Ang example ng ilustrado ay si Jose Rizal. Isa po siyang ilustrado. Okay, I hope malinaw po. I hope malinaw po ang nasa choices at I hope malinaw na po ang number 8 sa ating lahat. Okay, last one. Okay, hindi po natin na-explain. Okay, Indio. When we say Indio, yan po ay tumutukoy sa ordinaryong Pilipino. Simple hotdog, simple patatas na naninirahan sa Pilipinas, walang pera, ayan. Okay, ang tawag sa atin, Indio. Okay, next tayo, number 9. Which Spanish colonial official was responsible for conducting surprise inspection to assess the performance of colonial officials? Is it Complace or veto power? Is it Residencia? Is it Visitador? Or is it Bandala? I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, sige, sige. Anong tinatanong dito sa tanong na to? Anong tinatanong sa tanong? Ano yung dapat nating, okay, i-highlight sa tanong na to? Okay, ito daw po ang colonial official, ayan, na responsible sa pagkakaroon ng surprise visit. Ayan, hello, andito kami, isa-survey namin, i-check namin kung totoo ba na ikaw ay namamahala ng positively. Ayan, ang tawag dyan, ang tawag po sa kanila, ayan, add one out muna tayo bago tayo papasok sa tamang sagot. Hindi natin gagawing sagot si Bandala. Letter D, hindi po magiging sagot si Bandala kasi po hindi po yan siya official. Hindi po Spanish colonial official si Bandala. When we say Bandala, ayan po ay tumutukoy sa direct tax. Yes, very good. Direct tax po, Bandala yan. At next po, ayan, ang next nating aalisin is letter A, Complace o veto power. Kasi when we say complace or veto power, yan po ay isang inherent power, ayan, kapangyarihan ng isang gobernador general na kung saan may power siya na hindi po niya papansinin ang utos ng hari ng Espanya. Okay, iset aside niya ang utos muna ng hari ng Espanya, veto power yan o complace. At next po, meron tayong residensya at visitador. Okay, kapag sinasabi nating residensya, ayan, ito po ay tumutukoy, ayan, sa isang colonial officer pa rin naman siya, ayan, na tinecheck niya ang everyday na pamamalakad sa Pilipinas, ayan, na kung paano namamalakad ang mga officials dito, at particularly ang ating Governor General, at ayan, paminsan nag-observe sila kasi sila na po yung magiging next na Governor General. Okay, residensya yan. Okay, ang sagot natin dito, very good, very good, very good po. Letter C, visitador. Kasi nga, surprise visit from the word itself, visit. Ayan, hello, surprise, andito kami. At i-check namin kung tama ba ang inyong pinagagawa sa Pilipinas. Ayan, yan ang sinasabi ni visitador. At tama tayo lahat, tama tayo lahat. Okay? Okay, proceed po tayo sa number 10. Which tax introduced in 1873 required Filipinos to carry a personal identification document as proof of identity and residence? Is it tributo? Is it cedula personal? Is it polo or falya? I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, sige, I believe tapos ng ating 10 seconds at atin nang bibigyan ng rationale. Ano bang tinatanong dito? Ito daw po ang tumutukoy sa personal identification document as a proof of identity and residency. Okay, para makilala ka. Okay, para makilala kung sino ka at paano ka magbayad ng iyong tax. Ayan, malamang sa malamang. Ayan, hindi natin gagawing sagot itong si Polo. Kapag sinasabi nating Polo, lumalabas yan sa board exam. Actually naman po, lahat ng choices natin na nilagay ko dito ay napakahalaga. Ulitin ko, ang lahat ng choices na nilagay ko sa ating free review ngayon ay lahat po lumabas na sila as question sa board exam. Kaya makinig po kayo, hindi lang tayo magfo-focus sa tamang sagot, ifo-focus din po natin yung mga choices. Kasi ang lahat ng nilagay kong choices dyan, dati na pong naging okay sagot sa actual let. So next tayo, ayan, sige, sa polo, kapag sinabi nating polo, ayan, yan po ay tumutukoy sa forced labor. Okay? Sa pilitang paggawa, okay, sa Pilipinas, na kung saan ang mga kalalakihan ay required, mandated na magtrabaho sa loob ng 40 days, ayan, nang hindi binabayaran.
Okay? At ikaw ay okay? At ikaw ay hindi lang makaka-undergo ng polo. Ayan, ikaw ay magiging exempted sa polo kapag ikaw ay magbabayad ng falya. Kaya hindi natin gagawing sagot si letter D. Hindi ka daw magkakaroon, ayan, hindi ka participate sa polo e-servisyo kapag magbabayad ka ng pala. Kaya letter C at letter D, hindi po magiging sagot. So ngayon, meron tayong letter A at letter B. Okay? When we say personal identification document, hindi naman yan nag-fall under sa tributo. Kasi kapag ang tributo po, ayan, ang makikita natin doon is, ayan, buwis. Buwis po yan ang tributo. Kaya ang isasagot natin is sedula personal. Ayan, very good, very good, very good. Ayan, ang sagot natin is letter B. Ayan. So before tayo mag-proceed sa number 11, ayan, segue ko lang ang final coaching for social studies major. Kapag hindi pa tayo nag-undergo ng final coaching, ayan, we are still offering our final coaching for social studies majorship only. Ayan, na 16 hours, ayan, na straight review, ayan, covering different subjects such as history, economic, geography, at marami pang iba, at focus kami sa actual yield question. Kaya kung ikaw ay social studies major, ayan, at gusto mong sumama sa aming final coaching, ayan, mag-PM ka na. Ngayon, papasok na po tayo sa number 11. Which Spanish colonial policy allowed government officials to participate in business and trade despite their administrative roles? Is it indulto de comercio? Is it vicereal patrono? Is it encomienda? Or is it reduction? Ayan, sige. Okay, maghihintay tayo ng 10 seconds. Okay. Okay, I am checking every comment. Okay, may sumasagot ng letter A. Ayan, letter A ang sagot ng karamihan. Okay, letter A. Ayan, sinigawan pa nga ako ni Ronald Pascual Bartolome. Letter A! Ayan, mapipiyok ako sa pagsisigaw ni Ronald Bartolome. Ayan, sige, before tayo mag-proceed po, ayan, sa tamang sagot, i-explain ko po muna ang mga nasa choices. Okay? Ang tinatanong po natin, ano daw pong colonial policy ang nag-aalaw sa government official? Ayan, to participate in business. Okay? Sa maikling sagot, okay, to cut the question ang hinihingi dyan, ano daw po, ayan, ang colonial policy na kung saan ang government official ay pwedeng mag-engage sa commerce, okay, or sa business. Okay? So, hindi natin gagawing sagot si reduction. When we say reduction kasi, ito yung pag-move, ayan, from one place to another ng mga tao during the Spanish colonial times, or para sa madaling sabi, ayan, ito yung pagmamigrate ng isang tao na naninirahan sa isang unpacified areas or sa korehimiento, okay, papunta sa isang pacified area, okay, or tinatawag na alkalya. Para mas lalong maintindihan, ang reduction po ay yung pag-move, ayan, ng mga tao or forced relocation ng mga tao na nanggaling sa Gimba or sa mga places na kung saan hindi pa kontrolado ng Espanyol. For short, medyo maraming bugbugan, maraming digmaan pa dyan, or tinatawag nilang korehimiento, at ang resettlement ay papunta po sa alkalya or sa place na kung saan peaceful na po siya, wala nang nagre-revolt at medyo pacified na po ang area. Okay, forced relocation or resettlement, reduction yan. When we say encomienda, ano naman ito? Okay, land owning yan. Okay, sistema ng palupa. Okay, isa siyang Spanish colonial policy na may kinalaman po sa palupa. Okay, pagbibigay ng lupa. Sige. Next tayo. Meron tayong vicereal patrono at indulto de comercio. When we say vicereal patrono, yan po ay ginagamit ni Governor General. Yan po ang kapangyarihan na pwedeng gamitin ni Governor General upang mag-appoint para sa isang religious position. Okay, vicereal patrono, okay, kapangyarihan yan ni Governor General upang mag-appoint po ng mga
position for religious position. Tandaan nyo, lahat ng yan lumabas na board exam. At ang magiging sagot natin dito ay indulto de comercio. When we say indulto de comercio, ayan, ang government official, kapag nagsisilbi ka sa gobyerno, ayan, ikaw ay nagtratrabaho sa gobyerno, ayan, ikaw ay may karapatang pumasok po, ayan, sa commerce or sa business industry. I hope na-guess nyo po yung number 11. Okay, mag-comment po ng kahit anong pwedeng i-comment ninyo sa comment section na emoji at tayo mag-proceed na po sa number 12. Ayan, sige, sige. Okay, okay, number 12 po. Number 12 po tayo. Okay, which Spanish governor, ayan, is known for implementing the use of Spanish surnames among Filipinos and adopting the Gregorian calendar? Is it Narciso Claveria? Is it Jose Basco? Is it Carlos Maria de la Torre? Or is it Miguel Lopez de Legazpi? Ayan, magbibigay po ako ng 10 seconds to answer this one. Ayan, sige, sige, sige. Actually, marami po tayong dapat na matandaan, ma-memorize na Governor General at I'm very positive na alam nyo na po silang lahat. Ayan, kahit na isanla pa ninyo ang inyong lupa, itataya nyo pa ang inyong lupa, alam kong alam nyo na lahat ang sagot na to. Kasi nga isa to sa mga pinaka-basic na dapat nating matandaan. Ang mga Spanish Governor General during the Spaniards, okay, during the colonization era of the Spaniards. Ayan, syempre, ang isasagot natin dito ay si Narciso Claveria. Okay, nang dahil kay Claveria, meron na po tayong mga kaibigan na ang apelido nila is De Los Reyes. Ang apelido nila Legazpi. Ang apelido nila is, okay, pang-Espanyol po. Okay, dahil yan, okay, sa batas na ipinatupad ni Narciso Claveria para, okay, para, ayan, easy na lang po, ayan, okay, kumuha. Okay, easy na lang magbayad ng tax, easy na lang makita kung sino pang nagbayad at hindi. Okay, kapag Basco po, tobacco monopoly. Kapag Basco po, tobacco monopoly ang dapat ninyong tandaan. Kapag Carlos Maria de la Torre naman po, siya yung most loved general, siya yung liberal general, siya yung most loved general, ang pinaka-liberal, ang pinaka-gusto ng taong bayan, ang pinaka-mabait na general, Carlos Maria de la Torre. When we say Miguel Lopez de Legazpi, yan naman po ang first general. Miguel Lopez de Legazpi. Actually, meron pa tayo, marami pa tayong Governor General na wala dyan. Example is si Polavieja. When we say Polavieja, siya naman po ang okay, siya po ang okay, siya ang nag-utos na magpapatay kay Rizal, Polavieja. Meron din po tayong Eulogio Despujol. When we say Eulogio Despujol, sino naman to? Kapag Despujol po siya naman po ang nagpautos, ayan, or naglagda na pwede na pong ipatapon si Rizal papuntang Dapitan. Ayan, sige, pang nakalimutan natin. Sino pang nakalimutan natin? Ayan, okay, Diego de los Rios. Kapag Diego de los Rios naman po siya ang last Governor General. Ayan, sige. Okay, proceed po tayo. Okay, proceed po tayo sa number 13. Which Spanish Governor General ordered the execution of Jose Rizal? Is it Camilo Polavieja? Is it Ramon Blanco? Ayan, is it Eulogio Despujol or Diego de los Rios? Actually, nasabi ko na po ang sagot. Ang sagot natin dito, ayan, ang sagot natin dito is Polavieja. Good evening, sir. Ask ko po. What if di maka-attend sa 16, magbayad or nagsali sa final coaching? Recorded po ang lahat ng final coaching natin sa March 16. Kaya kahit wala po kayo sa final coaching, pwede nyo po itong, okay, pwede nyo po itong i-watch ulit. Okay, pwede nyo po itong i-watch ulit. Kaya worry no more. Andyan ka man sa final coaching or wala ka dyan sa final coaching, pwede nyo, okay, i-watch ito as long as kasama na po kayo sa aming team. Ayan, kasama na po kayo sa ating GC. Kasi recorded naman po ang lahat ng videos. Kahit yung video natin ngayon recorded po, ayan, makikita nyo po ito sa ating YouTube channel which is Coach Uzair. I-search nyo lang po sa YouTube, Coach Uzair. Ayan, makikita nyo na po ang lahat ng lectures ko. Okay, sige. Proceed po tayo sa number 14.
who was a Filipino priest and leading advocate of secularization in Spanish colonial Philippines, whose movement later influenced the martyrdom of Gomburza? Is it Pedro Pelaez? Is it Mariano Gomez? Is it Jacinto Burgos? Or is it Jose Burgos or Jacinto Zamora? Okay, malamang sa malamang alam na natin ang magiging sagot kasi nga binigyan na tayo ng keyword ng number 14. Andyan na yung tatlo, hindi na siya pwede gawing sagot kasi nga nasa choices na siya. I will give you 5 seconds to answer this. Okay, tapos na po ang ating 5 seconds. Ang ating 5 seconds. Okay, babasahin natin ulit. Who was a Filipino priest and leading advocate of secularization in the English colonial Philippines, whose movement later influenced the martyrdom of Gomburza? Okay, malamang sa malamang, ayan, ang sagot po natin is letter A. Nagsimula po talaga ang lahat. Ayan, dahil po ayan sa unti-unting, okay, pagkawala po ng mga colony nitong bansang Espanya sa ibang bansa. For short, unti-unti na silang nawawalan ng, unti-unti na silang nawawalan ng kolonya. At malamang sa malamang, nung nawalan na po sila ng kolonya, ayan, konti na lang po yung mga konti na lang po yung kanilang nasasakupan kayong ibang mga Espanyol, yung ibang mga praile, yung ibang mga pari ay wala na pong trabaho. Nawalan na po yung simbahan nila. Kaya instead na mawalan sila ng trabaho at magmukbok doon sa Espanya, okay, marami po ang pumunta sa Pilipinas. Okay, nag-migrate sila papuntang Pilipinas at nung nandito na po yung mga Espanyol, yung mga praile na yan sa Pilipinas para magkaroon sila ng trabaho, ayan, kinuha po nila ang mga simbahan na kung saan ang mga pari is yung mga Pilipino. Okay? Kaya ang mga Filipino pari po is nawalan ng trabaho. Nawala po yung sarili nilang simbahan kahit pinagkukuha po ng mga Espanyol. Ayan. At medyo discriminatory ang nangyari kasi nga, ayan, okay, more likely nawala lahat ang trabaho ng mga Pilipino, yung mga pari. At ayan, lumabas itong si Pedro Pelaez upang ipaglaban ang karapatan ng mga, okay, Filipino friars. Okay, Pilipino na mga pari upang makuha nila ulit ang kanilang mga parokya. At pero sa kasamaang palad, itong si Pelaez ay namatay po dahil sa Dahil sa lindol. Kaya nung namatay itong si Pedro Pelaez, ayan, itong namatay si Pedro Pelaez, okay, siya po ay pinalitan ni Jose Burgos. Okay, siya po ay pinalitan ni si Jose Burgos. Ayan. Sige. I hope na gets nyo po ang explanation natin sa number 14. Ayan, kung pwede na po tayo mag-proceed sa number 15, magbigay po ng kahit anong emoji po sa comment section. Ayan. At ayan, sige, pakishare din po ng ating live. Ayan, malaking help po yan sa atin para, ayan, okay, makita rin po ng ating aspiring LPTs. Ayan, ang ating FB Live every night para every night po ayan ay tatambay na rin po sila together with us dito sa ating page. Ayan, at mas dadami po tayo. Ayan, sige. Proceed po tayo sa number 15. Who were known as the Philippine Triumvirate? Key figures of propaganda movement in the Philippines. Ayan. Is it Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora? Is it Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, or Graciano Lopez Haina? Is it Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, at Apolinario Mabini, or Emilio Aguinaldo, Antonio Luna, at Gregorio Del Pilar? Ayan. I will give you, 10 seconds to answer this. Ayan, sige later. Ayan, sige. Ayan, nakikita ko naman po ang sigaw. Okay, ang sigaw ng taong bayan. Sila po ay nasa letter B. Very good po tayong lahat. Letter B po ang ating magiging sagot kasi sila po ang leading figure sa propaganda movement po. Meron tayong Graciano Lopez Haina, meron tayong Marcelo Del Pilar, at meron tayong Jose Rizal. Actually, meron po tayong tinatawag. Okay, meron tayong tinatawag na newspaper of the propaganda movement. Ito po ay ang ano. Okay, paki-comment po kung alam niyo kung ano ang newspaper of the propaganda movement.
Yes, very good, very good, very good po. Ang sagot natin dyan is La Solidaridad. Ulitin natin, ang sagot natin is La Solidaridad. Yes po, yes po. Okay, ang first editor-in-chief ng La Solidaridad ay sino? Haina. Okay? Ang second editor-in-chief, okay, ng La Solidaridad is sino? Ayan, very good, very good. Ayan, Marcelo H. Del Pilar. Ang tanong, ang next na tanong, sino ang third editor-in-chief ng La Solidaridad? Sino ang third editor-in-chief ng La Solidaridad? Wala. Wala po. Wala po. Ayan. Kung sumagot ka ng Rizal, pukpok sa'yo dahil hindi po naging editor-in-chief. Ayan, iyang si Jose Rizal. Okay? Sa La Solidaridad. Kasi po, ayan, contributor pa rin siya. Contributor pa rin po si Jose Rizal at hindi po siya, ayan, editor-in-chief. Ayan. Next po, tandaan nyo rin po, lumalabas sa board exam. Graciano Lopez Haina po, the great orator. Okay? Marcelo Del Pilar po, siya po ang father of journalism. Okay? Siyempre, so, si Jose Rizal, hindi naman siya father. Ayan. So, sa letter A, Gomez, Burgos at Zamora, okay, Cavite Mutiny yan. Andres Bonifacio, alam nyo na yan, ama ng revolusyon. Siya po si Supremo. Ayan, siya po ang leading figure at isa sa mga presidente ng Katipunan, ang third president ng Katipunan, Emilio Jacinto, utak ng himagsikan. Ayan, Apolinario Mabini naman po, yan po ang founder po ng girl group sensation na Bini. Salamin. Ay, char. Okay, Apolinario Mabini po, yan po ang, brain of revolution. Utak ng revolution po, Mabini. Ayan, Emilio Aguinaldo, ang kanyang pen name po is Magdalo. Magdalo po, siya rin po ang first president of the Philippines at siya rin po ang ang revolutionary president. Antonio Luna, sino yan? Okay, iniisa-isa na natin para mas ladong spoon feeding tayo ngayong gabi. When we see Antonio Luna, sino yan siya? Antonio Luna po, yan po ang greatest soldier natin, ang bravest soldier natin. Gregorio del Pilar, si Goyo naman yan. Si Goyo, siya po ang youngest general natin. Ang gwapo, ayan, at pinakabatang general natin na namatay at naging hero sa Tirad Pass. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 16. Ayan. Which of the following was not an aim of La Liga Filipina? To unite the country, protection of Spanish wants and necessity, defense against all violences and injustices. Letter D, encouragement of instruction, agriculture, and commerce. Ayan, sige. Anong magiging sagot natin sa letter at sa number 16? I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, nagbabalik tayo sa ating live. At syempre, nakikita ko po, ayan, na medyo, ayan, hindi na po, okay? Wala na pong unity sa sagot ng taong bayan kasi nadi-divide na naman po ang aking mga anak. Ang iba po ay sumagot, ang iba po ay pumunta sa letter D, at ang iba po ay pumunta sa letter B. Kaya tawagin na natin ang ating mahiwagang sanata. Ayan, sige. Andito na po ang ating magic pamalo. Ayan, sumisigaw si Jericho ng letter D. Ayan, sumisigaw rin po ang iba ng letter B. Ayan, pero ano nga ba ang tinatanong dito? Which of the following was not an aim of La Liga Filipina? Hindi aim ng La Liga Filipina. Syempre, ayan, hindi po, okay? Aim po ng La Liga Filipina ang letter A. Kaya, aalisin natin ang letter A at very good, wala pong sumagot ng letter A. Ayan, next, aalisin natin ang letter C, defense against all violence and injustices. Okay? Kaya, okay, dito na tayo pasok sa letter B at letter D.
Okay? Sige, sige, sige. I'm happy, I'm happy. Very good, very good, very good. Kung ang sagot niyo po is letter D, kung sagot niyo po is letter D, well, well, well. Very good, very good, very good po. Dahil nagkamali kayo. Dahil nagkamali kayo, ayan, dahil hindi po magiging sagot si letter D kasi positive pa rin yan. Encouragement of instruction, agriculture and commerce. Magiging positive pa rin yan at aim pa rin yan ng La Liga Filipina. Ang sagot natin dito is letter B. Bakit naman po pro-proteksyonan, ang kailangan ng Espanya bilang isa sa mga aim ng La Liga Filipina. Kaya letter B ang ating magiging sagot at hindi po magiging letter D. Ayan, kaya kung letter D ang iyong sagot, lumapit ka sa screen at sisigawan kita ng ay! Ayan, sige. Hindi po dapat letter D ang sagot natin. Okay, proceed tayo. Proceed tayo sa number 17. Pero dapat, ayan, makikita ko, ayan na. Magbigay tayo ng kahit anong emoji na alam na natin ang sagot natin dito sa number, 16. Proceed tayo sa number 17. Who was the second president of the Katipunan or KKK? After Deodato Arellano. Is it Roman Basa? Is it Andres Bonifacio? Is it Emilio Jacinto or Gregorio del Pilar? I will give you 10 seconds to answer this one. Tawang-tawa sila, sinigawan silang lahat. Yan naman ang ginagawa ng natay natin, di ba? Kapag nagkamali tayo sa bahay, sinisigawan kayo. Ayan, so ako yung parents ninyo for tonight's video, kaya sisigawan ko kayo kapag nagkakamali kayo. Ayan, hindi lang po pukpok ang mararanasan ninyo, pati pagsigaw ng inyong nanay yung makikita nyo sa aking mukha. Ayan, sige. Grabe ang parang malakasang pukpok ngayong gabi. Kung kagabi kulang ang pukpukan, ngayon ultimate revenge po. Ayan ang ating pamukpok. Sige. Pero proceed muna tayo dito. Ano nga bang ibig sabihin ng KKK? Sige. Kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang first president natin ay si Deodato Arellano. Given. Pero sino naman po ang second president? Yes, very good po. Very good po. Ayan, gumaganti ang taong bayan. Nagiging mahambog. Hambogero at hambogera sila sa number 17 dahil tama po silang lahat. Ang magiging sagot natin is, ayan, very good po, Roman Basa. Paminsan si Roman Basa lumalabas sa board exam as Ramon Basa. Pareho lang yon. Roman Basa, Ramon Basa, pareho lang. Ayan, siya pa rin po ang isasagot natin. Andres Bonifacio, ayan, third president of Katipunan po yan. Katawa, Emilio Jacinto, hindi na rin siya ang magiging sagot. Gregorio del Pilar, mas lalo kasi yan po yung youngest general. Grabe naman. KKK daw po ang ibig sabihin, ayan, kasigaw, kapukpok, kamali. Ayan, kasigaw, kapukpok, kamalian. Ayan, KKK. Ayan, La Roshi. Ine-eme-eme niya na ako dito sa live, ha? Number 18 tayo. Who was known as the brain of the Katipunan for his writing and leadership in the revolutionary movement? Ayan, is it Pio Valenzuela? Is it Emilio Jacinto? Is it Macario Sakay or Emilio Aguinaldo? Ayan, sige. Baka sunod lang mabas ka na sa screen ko para mangpukpok. Yes po, sa actual na po na board exam. Ayan, kapag nagkamali pa kayo tapos tinuturo na natin dito, ayan, ng libre, ayan, ako pa ilalabas na po talaga at nasa tabi nyo na po sa precinct niyo at kayo pupukpukin ko. Char lang, wala tayong pera para lumipad sa buong presinto. Sige, brain of the Katipunan. Is it Pio Valenzuela? Is it Emilio Jacinto? Is it Macario Sakay or Emilio Aguinaldo? Syempre, alisin natin si Emilio Aguinaldo. Kasi hindi naman siya, ayan, hindi naman yan siya, siya ang nagbenta ng Katipunan. Sige, pwede ko pang i-accept. True biak na ba to? Next, ayan, Macario Sakay naman po, hindi natin siya gagawing sagot kasi malayo yan siya. Tagalog Republic po yung sa kanya. So, torn tayo between Pio Valenzuela at Emilio Jacinto. Ang isagot natin dito is Emilio Jacinto po. Pio Valenzuela, siya po si Madlang Awa or Madlang Away. Madlang Awa o Madlang
away. Sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 19. Who was the Spanish friar discovered and reported the existence of the Katipunan, leading to its exposure? Is it Teodoro Patino? Is it Honoria? Is it Sor Teresa? Or Mariano Gil? Ayan. Iwas antok pero di makaiwas sa bukol. Pwede kang umiwas sa bukol kapag tama ang iyong sagot. Pero kapag hindi tama, pues hindi kita, okay, papatawarin. Pupukpukin at pupukpukin kita. Ayan. Ayan. Sige, sige. Okay? Sino daw ang friar dyan? Ayan, interesting. May sumagot ng letter A. May sumagot ng letter D. Ayaw nyo bang sumagot ng letter C at letter B? Ayan. Okay. Okay, para mas lalo nating maintindihan ito, ayan. Okay, bigyan po natin sila ng explanation, ang tatlong iyan. Okay, ayan si Teodoro Patino po, siya po ang traidor ng Katipunan. Kasi po, ayan, sa dobrang sakit po ng kanyang heart na hindi po siya nabigyan, hindi po siya nabigyan ng mataas, na presyo, ayan, mataas na increase sa kanyang salary, siya po ay nag-grant sa kanyang kapatid na si Honoria. Sinumbong niya po, ayan, meron silang secret organization na Katipunan. At itong si Honoria na kung saan nag-grant si Teodoro Patino ay, ayan, tumakbo naman at nagsumbong papunta sa isang madre na si Sor Teresa. At si Sor Teresa naman po ay umalis po ng kanyang kubento at nagsumbong po kay Mariano Gil. At itong si Mariano Gil naman po, ayan, ang Spanish friar na pumunta sa taas po, ayan, upang isumbong at ipakita sa lahat na meron tayong KKK. At doon po na-discover si KKK. Kaya ang isasagot natin dito ay sino? Okay? Ang hinahanap, Spanish friar. Ang friar po sa letter na yan ay si letter D. Letter D po ang sagot. Kaya kung ang sagot mo is letter A, hindi ka nagbabasa. Akala mo kasi ang tinatanong dyan ang traidor sa Katipunan. Hindi po traidor sa Katipunan ang sinasagot dito. Ang sagot dito is Mariano Gil dahil siya po ang nag-iisang Spanish friar. Spanish friar. Ayan. Kaya kung ang yung sagot, ayan, ikaw po ay napukpok na naman. Ayan. Sige. Okay, proceed tayo sa number 20. Which US law provided for the establishment of a fully elected Filipino legislator? Okay lang pong maligwak. Okay lang pong magkabukol. At least ngayon, ayan, bukol yehey tayo. Bukol yehey. Ayan, sige. Which US law provided for the establishment of a fully elected Filipino legislature in 1916, serving as a step toward Philippine independence? Is it Payne-Aldrich Act? Is it Underwood-Simmons Act? Is it Jones Law or Tidings-McDuffie? Ano pong magiging sagot natin dyan? Letter A ba? Letter B ba? Letter C ba? Or letter D? I will give you 10 seconds to answer this one. Kawawa, sir, ang laptop mo. Okay lang yan. Okay, ang laptop natin ay naka-Pro Max po. Kaya kahit na masira to, okay lang. Char lang. Ayan. Sige lang. Bibili tayo ng bagong laptop para sa inyo. Every time na masira. Tapos free lang palang lecture, wala palang mahihita sa live. Okay lang, at least nakatulong tayo, at least matandaan nyo po yung mga concept. Next time hindi na tayo mamumukpok, sisigawan ko na lang kayo ng pinakamalakas na makikita ang ngalang-alak ko sa screen. Ayan, para hindi naman po masisira ang aking camera, pero puno naman to ng laway dahil sa kasisigaw. Ayan, may sumagot ng letter B. Okay, may sumagot ng letter D. May sumagot ng letter C. Ayan, pero walang sumasagot ng letter A. Kulang na lang ng letter A po, at tayo continue na. Okay, continue na po tayo sa pagiging, ay may sumagot ng letter A. Diyos ko po. Ayan, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C, may sumagot ng letter D. Fruit salad po tayo ng hindi natin inaasahan. Okay? Okay, ano bang tinatanong dyan? Ano daw po ang tumutukoy sa US na batas ng US, ayan, na nagpro-provide sa establishment ng fully elected Filipino legislator? For short, Pilipino na ang mamahala sa sarili nating bayan. Or, ayan, okay, tinutulungan na tayo. Ayan,
dahil sa batas na tinutulungan na tayo na mamahala. Okay, welcome sa fruit salad sa number 20. Ayan, syempre hindi natin gagawing sagot si letter A. Okay? Kasi when we say Payne-Aldrich Act, ito ay tumutukoy sa partial free trade. Hindi po yan batas about sa pamamahala. Batas po yan, ayan, about sa ekonomiya. May kinalaman po yan sa trading. Okay? Kapag partial free trade, hindi po full. Ayan, may quota ang trading at hindi po yan related sa pamamahala. Number 2, hindi nyo rin dapat gawing sagot si letter B. Diyos ko po, Underwood-Simon's Act. Kasi when we say Underwood-Simon's Act, ito po ay tumutukoy sa full free trade. Kaya ikaw sumasagot ka ng letter B. Kapag sumasagot ka ng letter B, hindi po yan ang sagot. Kaya tour tayo between Jones Law at Tidings-McDuffie. Okay? Ang sagot natin is letter C. Okay? Letter C ang ating magiging sagot. Okay? Kasi ito po yung nagbigay sa atin, okay, ng bicameral system. Okay? Ang Tidings-McDuffie Law naman po, 10-year transition program. Ulitin ko, letter D, Tidings-McDuffie Law, ayan, 10-year transition program. Kaya Jones lang ating sagot. Ayan, sige. Okay, I hope na-gets nyo na po. Proceed tayo sa number 20. Okay, so 21. Pero before tayo mag-proceed sa number 21, ayan, sabihan ko lang po yung mga hindi pa nakapasok sa final coaching for social studies majorship. Ayan, open pa rin po kami. Ayan, kung gusto nyong sumama sa aming ultimate review, ayan na kung saan ultimate din ang pukpukan. Ay nako, mag-PM ka na sa akin after ng live. Agad. Okay, papasok tayo sa number 21. Which law prohibited Filipinos from displaying or owning the Philippine flag during the American colonial period? Is it Brigandage Act? Is it Flag Law? Is it Gabaldon Act or Spooner Amendment? Yes po, ngayong gabi medyo na-shock ako. Ang dami ng nabubukulan. Ayan, ang dami ng nabubukulan. Ayan, humanda kayo sa final coaching. Ayan, hindi lang po pamukpok ang aking dadalhin. Okay, bibili po ako ng maso para sa inyong lahat. Para mas lalo nyong maintindihan ang concept. Maso po ang aking ipapamukpok. Ayan dito. Ayan, sige. Kung hindi pa po kaya ng maso po, chainsaw po ang ating itatry. Okay, chainsaw. Itatry natin para mahiwa ang ating utak lahat. Ayan. Okay, number 21. Which law prohibited Filipinos from displaying or owning the Philippine flag? Okay, dyan na po yung sagot. Okay, Philippine flag during the American period. Ang sagot po is letter B po. Okay, flag law. Kasi when we say Brigandage Act, ang sino mang nakikita, okay, makikita ng mga Amerikano na may senyales na kung saan lumalaban sila, okay, sa mga batas na pinapatupad ng Amerika, sila po ay mako-consider as bandido. Yan po ay under sa Brigandage Act. Next po, ayan, Gabaldon Act. Ito naman po yung batas na nagpapatupad po ng, ayan, free educational system sa bawat, okay, nagpapatupad ng paaralan sa bawat probinsya. Ayan, Gabaldon Act po yan. So, using the Gabaldon Act, ang lahat ng probinsya sa Pilipinas ay nagkaroon po ng mga paaralan. At Spooner Amendment po, yan po ang ginawa na batas para magkaroon ng transition from military government at magiging civil government na po ito siya. Okay? Spooner Amendment po, okay, transition from military government to civil government. Number 22, who was the first American military governor of the Philippines? Is it Wesley Merritt, Erwin Otis, Arthur MacArthur, or William Howard Taft? Ayan. So, easy lang siya. Sa American era, ay nako, American era na pala tayo. Sa American era, meron tayong, okay, ano ba yan? Meron tayong governor, meron tayong military government, at meron tayong civil government. Ang tinatanong, sino ang first American military governor? Very good po. Shout out kay Sir Justin. Ayan, Baturiano. Ayan, very good po. Ayan, meron tayong MOA. When we say MOA, it is Merritt
Otis, at Arthur MacArthur. Pero ang hinahanap natin first, kaya ang isasagot natin is Merit. Ayan, very good po Sir Justin Baturlano. Ayan, hotdog ka sa akin. Ayan, sige. Pero, ayan, tandaan din natin itong si Taft, lumalabas din yan sa board exam. Okay? Siya naman po ang first civil governor. Okay? First civil governor, ayan, is si William Howard Taft. At ang last civil governor naman po, sino? Paki-comment, sino ang last civil governor? Ayan. Yes, very good po. Frank Murphy. Frank Murphy po ang last civil governor. So, pasok po tayo sa number 23. When did the Japanese attack Pearl Harbor, leading the United States to enter World War II? Sabi pa ng mga iba dyan, Diyos ko po, bakit ganito ng tanungan? Kasi lumalabas yan sa board exam. Ang pagsabog po sa Pearl Harbor ay favorite ni board exam. Kaya dapat nyo yang, okay, alam. Dapat alam nyo yan. Sige, okay. So for short, nasa Japanese na tayo. Okay, nasa era na tayo ng mga blurred. Kaya dapat alam nyo pa rin yan, ang mga pagsabog na yan. So meron tayong December 7, December 8, December 18, at December 26. Ayan. Okay, Diyos ko po. Okay, kapag December 7 po, ayan, yan po ang magiging sagot natin. Kasi yan po ang attack sa Pearl Harbor. Kapag December 8, 1941 naman po, hindi na po, Pearl Harbor ang pinasabugan. Please take note na ang pag-attack ng Japan sa Pearl Harbor po, yan po ang senyales na magkakaroon na po ng alitan na formal na digmaan sa dalawa. Okay? At papasok sila, ayan, sa World War II. Ayan, kaya kapag December 7, 1941, ayan, pag-attack po yan ng Japan sa Pearl Harbor. December 8, 1941, okay, yan naman po ang pag-attack ng Japan, ang pagbomba po sa Clark Air Base Field. Okay? At December 18, 1941, dyan na po in-announce, ayan, formal na po na mayroon ng digmaan. Okay? Sa pagitan ng Japan, ayan, at Amerika. At last one, December 26, 1941, okay, sinabi na po na open city na ang Manila kasi nga hindi na po kaya ng mga Amerikano, ayan, na protektahan ang Manila. At para ma-prevent ang further damages, ayan, ginawa nilang open city ang Manila. Ayan, kaya kung hindi mo pa memorize ang ito, kung social studies major ka, huwag kang mag-alala, ibibigay ko po ito sa inyong lahat sa final coaching. Ayan, sige. Proceed po tayo sa number 24. Who was the American general who surrendered to the Japanese after the fall of Corregidor in World War II? Is it Douglas MacArthur? Is it Edward King? Is it Jonathan Wainwright? Or Arthur MacArthur? Ayan, sige. Pasok na po tayo ngayon sa number 24. Ayan, comment lang. I'm reading every comment po. Sige. Ayan, nahihilo na naman sila. Ayan, mukhang sinasamo na naman nila. Gusto na naman nilang ipalabas ang aking magic pamukpok. Ayan, sige. Ayan, may sumagot ng letter A. May sumagot ng letter B. Ayan, sige. May sumagot ng letter C. Hala. Ayan, okay. Buti naman walang sumagot ng letter D. Kaya, ayan, okay, safe pa rin tayo. Pero, okay, kailangan natin tong kailangan natin tong makilala silang lahat. Okay? Si Douglas MacArthur, ayan, always siyang lumalabas sa board exam, pero worry no more, madali lang po siyang tandaan kasi nilalagay po nila ang sinabi ni Douglas MacArthur na I shall return. Kaya kapag may I shall return na po na question sa board exam, si Douglas MacArthur na po yan.
Okay? Si Arthur MacArthur naman po, yan ang tatay. Okay, yan po ang tatay ni Douglas MacArthur at siya po ay makikita natin sa military government. Ngayon papasok tayo kay Edward King at Jonathan Wainwright. Okay, ang dalawang yan ay nag-surrender po. Ulitin ko, yung dalawa ay nag-surrender po sa Japan. Okay, pero yung isa dyan nag-surrender sa Bataan. Ayan, nakasama siya sa Bataan Death March noong April 9, 1942 siya nag-surrender. Ayan, at yung isa naman dyan, ay yung sagot dahil siya ay nag-surrender sa Corregidor. Okay? Kapag nag-surrender sa Corregidor, ayan, ang sagot po ay si Jonathan Wainwright. Okay? Letter C po ang sagot natin sa number 24. Kasi ang letter B po, si Edward King, nasagot ng iba, na si Edward King po, yan po, ayan po naman ang, nag-surrender po, ayan, sa Bataan. Okay, sa Bataan siya nag-surrender. At kasama po siya sa mga Bataan, ayan, Death March. Ayan, sige. Ayan, okay. Okay, mukhang malakas na ang bala ni Sir Justin. Ayan, sige. Okay, magdiwang ka. Ayan, sige. Okay, proceed tayo sa number 25. Which group was formed during the Japanese occupation of the Philippines to assist the Japanese by identifying fighting against Filipino guerrilla? Anong sagot natin dito? Is it Makapili? Ayan, is it Kalibapi? Is it Hukbalahap? Or is it Sakdalista? Ayan, sige. Okay, sa mga nabukulan po, mamaya bumili na lang po kayo ng ice para, ayan, hindi po sumakit ang inyong mga bukol. Ayan, sabi pa ng comment section ni Ma'am Lawrence Goles. Ayan, sige. Okay, check natin ang comment section. Which group was formed during the Japanese occupation of Philippines to assist the Japanese by identifying and fighting against Filipino guerrilla? Ang kanilang sagot po, ayan, is letter A. May sumagot ng letter C. Ayan, letter A at letter C. Aha, ayan, 50% na naman. 50% na naman. Kaya magwawagayway naman, maghe-hello na naman itong ayan, pamukpok sa number 25. Pero, okay, ano ba yung Makapili? Ano ba yung Kalibapi? Ano ba yung Sakdalista? Okay? At ano yung Hukbalahap na yan? Okay? When we say Hukbalahap, letter C, yan po ang hukbong bayan laban sa Hapon. Okay? Kapag Kalibapi naman po, sila po ang kapisanan sa paglilingkod ng bagong Pilipinas. Kapag Makapili naman po, sila po, ayan, ang makabayang katipunan ng mga Pilipino. Ayan, okay, sinabi ko lang po yung mga meaning niya. Okay, last one, kapag Sakdalista po, sila po naman po, ayan, medyo ayaw nila sa US at gusto nilang lumaya na sa USA. At syempre, Japanese ang tinatanong, hindi na natin magiging sagot si Sakdalista. Kasi ang Sakdalista po, ayan, sila po yung pre-war political movement, ayan, nagpro-protesta po at ayaw po nila, ayan, sa, okay, paghahari-hari ng US dito sa Pilipinas. Kaya, okay, hindi magiging sagot si letter D. Okay, focus tayo sa letter A, letter B, at letter C. Ano bang tinatanong? Okay? Ano daw grupo ang ina-assist ang mga Japanese at tinuturo kung sino ang mga guerrillas? Okay? Siyempre, ang sagot natin dyan ay hindi Hukbalahap. Kasi ang hukbong bayan laban sa Hapon, ayan,
ay mga medyo guerrilla yan sila. Ang kalaban nila, Japanese. Kaya kapag letter C ang sagot mo, ayan, inaalis ko na agad ang karapatan mong maging maligaya dahil hindi ikaw ang tamang sagot. Hukbalahap po ay hindi magiging sagot kasi nga, ayan, hindi po sila kakampi ni Japanese, ayan, sila po ay kalaban ng Japanese kasi hukbong bayan laban sa Hapon. Pero proceed po tayo sa letter A at letter B. Okay? Kalibapi. Okay, kapag sinabi natin Kalibapi, yan po yung only political party, okay, na allowed during the Japanese era or Japanese colonization. Okay, ito po yung political party, ayan na kung saan, ayan, okay, gumawa ng bagong propaganda para makontrol ang Pilipinas. For short, hindi po yan sila intelligence. Hindi po yan sila military group. At ang sagot natin dapat is makapili. Okay, kasi ang makapili po, sila po yung pro-Japanese militant group during the World War II na tumulong, okay, sa ating mga Japanese para, okay, mapili, okay, mahanap, ma-identify ang mga traidor na Pilipino na lumalaban sa mga Japanese. For short, itong mga pili, ayan, best friend po nila, ayan, si Blurred. Okay, best friend po nila si Blurred at kanilang, okay, pinagtuturo po ang mga Pilipino na lumalaban, okay, sa mga Japanese. Kaya, okay, medyo traidor sa sariling bansa ang mga makapili. Ayan, at makapili po ang ating sagot. Ayan, sige. Proceed po tayo sa number 26. Which Japanese city was devastated by the atomic bomb Little Boy on August 6, 1945? Is it Nagasaki? Is it Hiroshima? Or is it Tokyo? Or, ayan, Kyoto? I will give you 15 seconds to answer this one. Ayan, sige, number 26 tayo. Which Japanese city was devastated by atomic bomb Little Boy on August 6, 1945? Tandaan nyo na lang po para hindi kayo mahilo. Meron po tayong dalawang place sa Japan na pinasabugan. Meron po tayong Hiroshima at Nagasaki. Okay, ang unang pinasabugan po, ayan, nung August 6, 1945, gamit ang Little Boy, ayan, is ang, okay, Hiroshima. Ulitin ko kapag Little Boy po, Hiroshima. Ayan, last one, kapag Little Boy po, Hiroshima. Tandaan nyo na lang para hindi kayo mahilo, ang Little Boy, kunin nyo si Little, ang batang iyan ay naging hero. Ulitin ko, ang batang yan, ang Little Boy na yan ay naging hero, Little Hero. Little Boy, Hiroshima, Little Hero. Ngayon, hindi na kayo mahihilo. Okay, so next tayo. Ang Nagasaki naman po, ayan, ang pinasabog dyan ay ang Fat Man. Okay, always yung tandaan na fat man, matabang matanda. Okay, fat man, matabang lalaki. Hindi po fat boy. Walang fat boy po, pero nasa choices po si fat boy. Okay, wag nyo naman pong pakiusap, wag nyo naman pong isagot si fat boy kasi masakit siya sa tenga pakinggan, masyadong malaswa. Ayan, fat man lang po ang merong bomba, wala pong fat boy. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 27. Okay, who is known as the father of Philippine labor movement and a key figure in the propaganda movement? Is it Trinidad Tecson? Is it Dagohoy? Is it Isabela de los Reyes? Or Diego Silang? Ayan, sige. Meron po tayong 35 items. So more likely, ayan, 8 items na lang po at matatapos na ang ating live. Sige. Okay, konti na lang ang okay, matatapos na tayo. Ayan. More likely
Sa isang session na 35 question na to, tinalakay ko na po sa inyo ang lahat talaga ng nangyari, okay, sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi sa bawat question, ayan, ang nilalagay ko po is 4 concept agad. Para, ayan, para mas madami pong laman yung isang question, 4 na po agad yung ine-explain ko sa inyo na tao, 4 agad na pangyayari. So, meron tayong 35 concepts, malamang sa malamang, 35 question niya yan ay nagkakaroon ng 100 plus, okay, na explanation. Kaya, ayan, matatapos po ang 35 items na to na busog tayo sa kaalaman, pero busog na busog tayo, ayan, sa bukol. Ayan. Sige, proceed tayo. Ayan, dito sa number 27. Who is known as the father of Philippine labor movement and a key figure of propaganda movement? Malamang sa malamang, hindi nyo gagawing sagot. Okay, Diego Dagohoy. Kasi hindi siya father of Filipino labor movement. Siya po, ayan, ang, nag-revolt dito sa Pilipinas na may pinakamahabang revolt. Kaya tandaan nyo na lang, kapag Francisco Dagohoy, ayan, Francisco Dagohoy, masyadong mahaba ang hoy kasi siya po ang longest revolt sa Pilipinas. Siya po ang nag-alsa laban sa Espanyol ng sobrang tagal, ng sobrang mahabang pag-aalsa is Francisco Dagohoy. Ayan, mahabang pag-aalsa, Francisco Dagohoy. Ayan, at least po, ayan, pinagtitripan lang tayo ng live na to, pero at least alam nyo na po ang sagot. Next po, Trinidad Texon. Okay, Trinidad Texon. Sino ba si Trinidad Texon? Si Trinidad Texon po ang mother of Biak na bato. Ulitin ko, mother of Biak na bato. Ayan, Trinidad Texon. Ayan, sino naman yang si Diego Silang? Tandaan nyo po. Okay? Tandaan nyo po, si Diego Silang naman po, ayan, sa kanya po yung Ilocos Revolt. Okay? Okay, tandaan nyo, ayan. Okay? Diego Silang po, sa kanya po naman ang Ilocos Revolt. Tandaan nyo rin po kay Trinidad Texon, dalawa po yan. Ayan, Mother of Philippine National Red Cross. Siya rin po ang Mother of Biak na bato. Ayan, multi-mother. Dalawa po ang kanyang Mother Award. Ayan, sige. Ang sagot natin dito, ayan, ay ang Union Obrera Democratica ni Isabelo de los Reyes. Very good po. Ayan, letter C ang ating sagot. Ayan, ganang sabi ko sa inyo, isang item lang yan pero 4 na tao, 4 na concept ang ating i-explain. So ngayon proceed na po tayo sa number 28. Who established the Republika ng Katagalugan and continued the fight against American rule after the Philippine-American War? Is it Macario Sakay? Is it Gregorio del Pilar? Is it Apolinario Mabini or Antonio Luna? Ano pong magiging sagot natin dyan? Okay. So after this live po, kung gusto nyo pong itong panoorin ulit, ayan, i-upload ko lang po ito sa YouTube. Ayan, so more likely bukas available na po sa YouTube. Ayan, just visit my page po. Okay. Coach Uzair. Sige. Who established the Republika ng Katagalugan? Anong sagot natin? Yes, very good po, Macario Sakay. Kasi nga, okay, siya po ang nag-establish. May sarili siyang mundo. Okay, hindi po Republika ng Pilipinas, pero ayan, Republika ng Katagalugan lang. Medyo alien itong si Macario Sakay. Ayan, pero tandaan po natin itong si Gregorio del Pilar naman po. Ayan, si Gregorio del Pilar naman po ay ang batang general. Apolinario Mabini naman po ay ang utak ng revolusyon. Utak ng revolution po, Apolinario Mabini. Ayan, Antonio Luna naman po. Ayan, isa po yan siya sa mga magigiting na bayani ng Pilipinas. Ayan, sige. Proceed po tayo sa number 29. Who was the first president? Okay, of the Third Philippine Republic. Ayan, presidente na tayo. Okay.
Kapag Gabriela Silang, okay, sabi ni Sianjo Gomez, may tanong siya, si Gabriela Silang po ba ang Ilocano Joan of Arc? Yes po, okay, Gabriela Silang po ang Ilocos Joan of Arc, okay, Agueda Kahabagan, okay, Tagalog Joan of Arc, Teresa Magbanwa naman po ang Visayan Joan of Arc. Okay, tatlo po yan sila. Okay, sige. So dito muna sa number 29, who was the first president of the third Philippine Republic after the country independence from United States in 1946? Is it Osmeña? Is it Rojas? Is it Quezon or Laurel? Okay, very good po. Ayan, sige, nakikita ko po na tama ang kanilang mga sagot. Ayan, ang sagot po natin dito is letter B po, Manuel Rojas. When we say Osmeña, ayan, hindi naman yan siya ang sagot. Ayan, Osmeña Aguilaos. Okay, fourth president po yan ng Philippines. Okay, si Rojas ang ika-7th president ng Aguilaos Ro. Fifth president of the Philippines po si Manuel Rojas. Okay, si Manuel L. Quezon ang second president of the Philippines. Siya rin ang father of social justice. Siya rin ang ama ng wikang pambansa. Jose P. Laurel, ayan, puppet president. Okay, at siya rin po yung third president of the Philippines. Ayan, papasok po tayo sa number 30. Ayan, which Philippine president was known as the champion of the masses for his pro-people policies and reform? Is it Ramon Magsaysay? Is it Manuel Rojas? Is it Carlos Garcia? Or is it Diosdado Macapagal? Ayan, meron na lang tayong 5 questions remaining. After that, pwede na tayong matulog. Okay, sige. Sino ang champion of the masses? Is it Ramon Magsaysay? Is it Manuel Rojas? Is it Carlos Garcia? Or Diosdado Macapagal? Okay, siyempre malamang sa malamang ang ating magiging sagot po ay si Ramon Magsaysay. Ulitin po natin, ang magiging sagot natin is si Ramon Magsaysay. Siya po ang champion of the masses. Tinawag din siyang little man. Hindi dahil maliit siyang tao, pero kahit na, ayan, siya po ang presidente, ayan, close niya po ang lahat. Wala po siyang hindi pinapansin. Down to earth po siya. At during his time po, zero corruption po during Ramon Magsaysay time. Okay, Manuel Rojas, nasagot na natin kanina. Carlos P. Garcia, tandaan po natin ang austerity measure po. Ulitin ko, Carlos P. Garcia, austerity measure, at sa kanya rin po ang ano. Okay, sa kanyang ano, si Carlos P. Garcia. What? Ayan, very good po. Sa kanya po ang Filipino First Policy at Austerity Program. Okay, tandaan nyo po yan lahat. Ayan, and last one, si Diosdado Macapagal. Okay, kapag sinabi natin Diosdado Macapagal, siya po yung sinasabi natin na poor boy from Lubao, Pampanga. Siya po ang 5th President of the Third Republic at okay, tinatawag siyang incorruptible president. Okay, sa kanya rin po ang rason, okay, kung bakit Filipino ang certificate natin dito sa Pilipinas, at isa po siyang top-notcher sa bar exam. Okay, for short, matalino po yan si Diosdado Macapagal. Ayan, number 31. Who was the first Protestant president of the Philippines? Is it Carlos P. Garcia, Fidel V. Ramos, Diosdado Macapagal, or Elpidio Quirino? Ayan, ano pong magiging sagot natin dito? Is it Carlos Garcia, Fidel V. Ramos, Diosdado Macapagal, or Elpidio Quirino? Ayan, very good po. Kapag first Protestant of the Philippines po, hindi po natin gagawing sagot si Elpidio Quirino. Kasi si Elpidio Quirino, siya po ang first president, okay, sa Ilocos. Okay? Diosdado Macapagal, nasabi na natin ang kanyang ang kanyang contribution. Ayan, siya yung 5th President of the Third Republic. Sa kanyang certificate sa Filipino, siya ang nag-abolish ng Land Shared Tenancy Act. Ayan, siya rin yung incorruptible president. Okay, or poor boy from Lubao. Pero, ayan, okay, hindi na natin magiging sagot si letter C at letter D. So, focus tayo kay Garcia at kay Fidel V. Ramos. Sa tingin ninyo, sino sa kanila ang protestant? Si Garcia ba or si Ramos? Ang sagot po is letter B. Letter B po, Fidel
V. Ramos. Okay, Fidel V. Ramos, isa po yan siyang protestante. Carlos P. Garcia, nasabi na natin to, austerity measure. So ngayon, papasok tayo sa number 32. Ayan, tatlo na lang. Ayan, matatapos ng ating paghihirap ngayong gabi. Okay, which law grants free tuition and other fees for students in state, in local universities and colleges in the Philippines? Is it K-12 Education Act? Is it Higher Education Modernization Act? Is it Universal Access to Quality Tertiary Education Acts or Student Financial Assistance Act? Ayan, nakikita ko na ang sagot nila. Very good, very good. Ayan, walang mapupukpok sa number 32 dahil ang sagot po natin is letter C. Letter C po, Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sige. Proceed po tayo sa number 33. Under the Malolos Constitution, what was the term length of the Philippines and was re-elected? Okay, re-election allowed. Okay, under daw sa Malolos Constitution, what was the term length of the Philippines and was the re-election allowed? Ayan. Is it 4 years with election, 6 years without election, 4 years without re-election, ayan, or 2 years with re-election? Ano po ang batas natin sa Malolos Constitution? Okay. Ayan, medyo nahilo na sila kasi nasa election na tayo. Sige. Focus tayo sa Malolos Constitution, ha? Ayan. Okay, tandaan nyo po kapag Malolos Constitution, ayan, may nakikita. Ang nakikita ko po ngayon so far is fruit salad. Ayan, advance pukpok na sa lahat dahil, ayan, hindi po nila alam pala ang concept na to. Okay, ngayon ibibigay ko po ang mga concept. Okay, sa Malolos Constitution po, ayan, ang term ng presidency po, ayan, is 4 years, pero pwede ka ulit botohin. Pwede ka ulit iboto. Kaya ang isasagot natin dito is letter A. Ulitin ko, letter A po. Malolos Constitution, 4 years yan, pero pwede kang iboto ulit. Okay, with re-election. Okay, sa 95 Constitution, ganun pa rin, 4 years with re-election. Pero pagpasok po ng 1973 Constitution, ayan, 6 years na lang po ang chance mo na umupo, pero hindi ka na pwedeng, i-elect pa. Okay, hindi ka na pwedeng i-elect pa. Okay, 1973. At 1987 Constitution, 6 years pa rin without re-election. Ayan, sige. I hope, ayan, na-gets nyo siya. Kaya ang sagot natin dito is letter A. So ngayon proceed po tayo, ayan, sa number 34. Okay, last one item after this at tapos na po tayo sa ating live session. Which Philippine Constitution explicitly stated that no literacy, property, or other substantive requirement shall be imposed on the right to vote? Is it 1935 Constitution? Is it 1973 Constitution? Is it 1987 Constitution or Malolos Constitution? Ayan, sige. Number 34, ayan, pahiluhin ko muna ang inyong mga ulo. Ayan. Okay, sagutan na natin. Etong batas na to, ayan, etong pagkalagay kasi ng issue na to, naging malaking controversy talaga siya. Kasi nga, during sa pagpalabas ng constitution na to, ayan, inalaw na po nila, ayan, ang suffrage ay pwede na pong bumoto basta 18 years old above ka. Number 2, ayan, naging ano din siya, controversial kasi marunong kang bumasa, hindi ka marunong bumasa, ayan, pwede ka nang bumoto. Kasi during that time, nung hindi pa pinalabas ang constitution na to, only yung marunong, only the literate people ang may karapatan bumoto. Kaya ang isasagot natin dito, ayan, is 1973, ayan. Okay, 1973 Constitution po. Kasi, ayan, lahat po ay pwede nang bumoto. Ayan, pasok po tayo sa number 35.
Who was the first female Supreme Court Justice of the Philippines? Is it Conchita Carpio Morales, Maria Lourdes Sereno, Cecilia Muñoz Palma, or Teresita Leonardo de Castro? Okay, last number natin. Syempre, nakakahilo pa rin. Sino daw ang first female Supreme Court natin? Yes, lumabas na yan siya sa board exam. Lumabas na yan siya, kaya dapat alam na natin to. Okay, hindi ko na papahiluhin ang inyong mga utak. Hindi na ako magra-rationalize ng kung ano-ano kasi isa lang po ang lumalabas sa board exam at yan lang po ang tamang sagot na yan, si Cecilia Muñoz Palma. Ulitin ko, si Cecilia Muñoz Palma po ang first female Supreme Court Justice of the Philippines. At para mas lalo nating maintindihan, para mas lalo natin magets kung sino yang si Cecilia Muñoz Palma, siya po ang yes, very good, siya po ang chairman of the commission during sa paggawa or pag-ayos or paggawa ng 1987 Constitution. Ulitin ko, si Cecilia Muñoz Palma ang chairman of commission during the ratification ng 1987 Constitution. Ayan, very good. Hanggang dito na lang po muna ang ating free live review pala, sa social studies. Ayan, at ito yung pinakamahabang live na meron tayo so far. Kasi nga, medyo visionary tayo, medyo marami ang ating in-explain. As a matter of fact, nag-start tayo from pre-colonial era, napunta hanggang dito, sa mga president. So, medyo na topic po natin lahat. Ayan, sige. So, see you po bukas sa ating topic na papasok na tayo sa highlight question. Okay, so social studies major, good night mo sa ating lahat, at see you po, bukas ng gabi. Adios. Nabitin ka pa, sir, nabitin daw. Nabitin daw si Sir Jean Gomez. Grabe ka naman at nabitin ka pa sa dami ng tanong na yan. Sige, good night po sa ating lahat. Dito lang po tayo, at see you po, sa ating final coaching sa, March 16, March 18 at March 21. Ayan. Adios. Bye-bye.